Pagyanig sa gabi, ang lindol sa norte ng Cebu. Noong Setyembre 30, 2025, alas 10 ng gabi, tahimik ang buong norte ng Cebu. Ang mga tao, karamihan, ay nagpapahinga na. Ang hangin ay malamig at ang tanging ingay ng kuliglig ang naririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang gumalaw ang lupa. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa rehiyon. Ang epicenter nasa mismong Bugos City. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Ang mga ilaw nagpatay-sindi, ang mga pader nagbitak, at ang mga tao nagsigawan habang pilit na lumalabas ng kanilang mga tahanan. Ramdam ang pagyanig hanggang sa mga karatig lugar, San Remigio, Midilin, Tabugon at Daan Bantayan. Ang ilan ay nagtakbuhan palabas ng bahay. May mga bata na umiiyak. May mga magulang na mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak. Ang iba naman, tahimik lang. Nagdarasal, umaasang titigil na ang lindol. Madilim ang paligid, ngunit ang mga cellphone at flashlight ang nagsilbing liwanag sa gabing puno ng kaba. Ngunit sa gitna ng takot, sumilay ang malasakit. May mga kabataang tumulong magligpit. May mga kapitbahay na nag-abot ng tubig at pagkain. At may mga taong nagdasal ng sabay-sabay sa gitna ng kalsada. Ang gabi ng pagyanig ay gabi rin ng pagkakaisa. Isang sandaling nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pagtutulungan sa panahon ng sakuna. Kinabukasan, bakas pa rin sa mga mukha ng mga tao ang takot. May mga bahay na nasira. May mga alaala na nabasag. Ngunit nanatiling buo ang loob ng mga taga-norte ng Cebu. Ang lindol ay nagwasak ng mga gusali. Pero hindi nito kayang gibain ang tapang at pananampalataya ng mga tao. Sa kapila ng lahat, patuloy silang bumabangon. Patunay na kahit gaano kalakas ang yumanig, hindi kailanman matitinag ang puso ng mga Cebuanong marunong magmahal, magdasal, at magtulungan. Ang lupa man ay yumanig, pero ang kanilang tapang nananatiling matatag.